December 25? Nagdiriwang kayo ng Pasko? Mga minamahal na mga kaibigan, wala po akong dapat nalalahanin natin ang kapanganakan ng Panginoong Kristo. Hindi po ako niniwala na ang Panginoong Kristo ay pinanganak ng December 25. Sapagkat nakikita nyo rito, sa ngayon sa banal na kasulatan, ang mga shepherd, mga pastor ay nasa labas. Kapag ka po winter time, ay masyadong malamig dyan. Kaya presumably, hindi po ito December. Sabi nung isa, well, kung ganun pastor, ba't ka nagdiriwang ng araw ng 25? Mga kaibigan, kahit na po ninyo ilagay ng February 29, ng birthday ni Christ, magdiriwang din po ako ng Pasko. Mas kinagayon yung February 31st, kung meron. Pero I will celebrate the day of Christ and I'll celebrate the birthday of Jesus. Sabi nung isa sa akin, Pastor, di ba nalalaman ang Pasko ay sinimula ng mga pagano? Eh, ka nang unang nag-celebrate? Sabi ko, yung nga nakakahiya eh. Dapat yung mga so-called Christians ang nagpasimula nito. Hinintay pa natin ang paganong umag-alaala ng kapanganakan ng Panginoong Kristo. Dapat tayo na nauna. Sabi niya, hindi mo nasisiguro kung kailan ipinanganak. Eh, ako, hindi ko alam kung kailan ako ipinanganak eh, dahil wala akong malay nang ipanganak ako eh. Yan ang nanay ko rito. Kaya, hindi siguro. Yung ako doon panganak ko, midlat eh. Kaya tuwing may kidlat, birthday ko. Kaya doon sa bahay namin, tuwing kumikidlat, kinakantahan ako yun na Florence at na James Street na teaching ng Happy Birthday to you, Daddy. We celebrate Christmas and totoo niyan, yung rational na yan is irrational. Bakit o kanyo? Pag yan ang inyong sinabi at yan ang argumento ninyo, kay Lunes, kay Martes, kay Merkules, kay Huwebes, kay Biyernes, kay Sabado, kay Linggo, wala na tayong karapatan. Bakit? Sapagkat yung linggo natin dito, hindi linggo sa ibang lugar at hindi natin alam kung ito nga ang linggo ng dumating ang linggo. Siguro ba ninyo na ito ang unang linggo? Ito pong Gregorian calendar, ikapitong palitan ng kalendaryo natin. At ang totoo niya, yung sa Sunday, ay pinangalan ng mga idol worshiper to God's Son. At yung Merkules ay Mercurio. Kaya kung yan ang argumento, hindi po pwedeng gamitin. Ngayon mga kaibigan, pinagtataka ko lamang doon sa mga critics sa pagdiriwang ng Pasko, kapag ka pangpundador nila, pagka punong ministro nila ang may birthday at saka founder ng church nila, may holiday ang tunong sa Presidente Marcos nandun. Di ba? May bigay, may kaloob, may sakripisyo. Linggo di Bagol, Huwebes di Linggo. Huwebes di Bagol, Linggo di Bilyon. Pagka birthday nila, pati aso napapatay. Di ba? Pagdating ng birthday ni Christ, kinu-question nila. Kung ayaw nila ng December 25, gawin ng February 15. May nakakaalam kung bakit February 15. Kung may sama kayo ng noon ng December 25, gawin ninyo February 15. Wala akong tutol dyan. Kaya basta alalahanin niyo ipinanganak ang Panginoong Kristo. And ladies and gentlemen, hindi po si Kristo, hindi po yung araw ang pinagdiriwang ko rito, kundi si Kristo ipinanganak. And glory to God and praise the Lord, He was born one day. Isn't it wonderful? We have a historical Christ. The Lord Jesus Christ is not a product of the fertile imagination of men. He was born one day. Pinanganak siya isang araw. Alam niyo mga minamahal ng mga kaibigan, praise the Lord, talagang ipinanganak si Jesus Christ. Kaya ako, masaya kung araw ng Pasko. Pastor, ibig mo sabihin, pwede tayo masaya ng araw ng Pasko. That's right, we can. Pero Pastor, walang sweldo ngayon, walang bonus. In fact, na-lay off pa kami. Ang iba sa inyo rito, nakisakay lamang. Kahirap ng buhay. Totoo niyan, yung dinaanan nyo, wala nang parol. Yung parol na nakikita nyo nung pag-isang taon yan. Inalisan lamang ng agiw. Yung parol ng iba niya, ninakaw lang doon sa kapitbahay. Hinahanap ng kapitbahay, sa uli na ninyo. Sa hirap ng buhay nyo. Hirap na hirap po ang buhay ng tao sa kasalukuyan. Maniwala kayo, sobrang hirap ng tao. Maglakad kayo, sabi ko nga sa mga church na pinasaltaan ko, natatandaan ko noong 1970, unang dumating kami buhat sa ibang bansa, 1975 hanggang 1978, nakikita ko 1980, nakikita ko dun sa mga pintuan ng bahay nakalagay, beware of dogs.
Noong 1982, nag-strike ang mga aso. Pinahin ng mga aso ang nakalagay na beware of dogs, nakalagay dogs, beware of men. Paano kinakain sila? Nakakita ba kayo ng aso kumakalat-kalat dyan sa tabi? Wala na, nung una, ang aso pag nakatingin sa taong, sabi ng aso, sabi ng tao, Ngayon, pag natitigyan ng tao sa aso, sabi ng tao, sabi ng aso, sa hirap ng buhay. Nakakita ba kayo ng pusang kakalat-kalat? Bila ginagawang siopaw. Nakakita ba kayo ng bulating kakalat-kalat ngayon? Ginagawang hamburger yan. Bulati burger. Salamat, ginigiling. Sipi-sipi ninyo kung mukhang spaghetti. Sa hirap ng buhay, mga kapatid. Sobrang ang hirap ng buhay. Pakibigyan mo nga ako ng ilaw sa mga tao ito. Gusto ko na makita mukha nila habang tumatapos. So, ladies and gentlemen, sa hirap po, yan, mas gusto ko yung nakikita ko kayo. Sa hirap po ng buhay, talagang sobrang hirap. Alam po yung presyo ng ating, yan, mas gusto ko yung nakikita-kita tayo ang ganyan. Yan, ngayon, nakikita ko yung natutulog sa akin. Mga kapatid, alright lang kung matulog kayo. Ako lang ang preacher na papayagan ko kayo matulog habang gusto nyo. Pero pag humilig kayo sa kalong ng iba dyan, bawal na ho yan. Pakakasalanan yan. Kaya, pakibantayan lang nyo. Mga kapatid, maniwala kayo sa hirap ng buhay na yan. Wala na yan. Yung 1975 na piso nyo, 29 centavos na lang ngayon. That's right. Ngayon ay 8.8 million mga young people na walang trabaho. Hindi makapasok sa klase. Ang hirap ng buhay, ganyan na lamang. Nagpapasalamat ako mga giling tagapakinig at mga kaibigan, sapagkat meron tayong isang Panginoon, at ito ang pagkakaiba ng tunay na anak ng Diyos o hindi tunay na anak ng Diyos. Kapag sila'y nagugutom, walang trabaho, nagkaroon ng hirap ang anak ng Diyos, tumitingin sa langit, sabi niya, Panginoon, salamat sa iyo, sapagkat ito tanda ng iyong pagkawalit. Di ba? Kapag ka lumilindol, nag-iiba ang mga kuhan, ang mga hindi mananampalataya, krus na ng krus, nagkakakali ang dulo ng daliri, krus. At tatawag yan ang lahat ng santo, at kung hindi mo obra yung santo nila, tatawagin sa Santo Gabino. Uubusin ang lahat ng santo. Gagawa ng santo. At ito, napatunayan natin yan. Sa hirap ng buhay natin, natawa tayo sa Santong Kastila, nagawa tayo ng Santong Bago, Santong Pilipino, Santo Ruiz. Di ba? Pero yung mga kaibigan, mga kapatid, pagka ang Kristiyano ay inabutan ng lindol, lumilindol, ihayanig ang mga bintana, ihayanig ang buong, ang kalsada, nahahapak ang kalsada, tumayo ang Kristiyano, sabi niya, teka, hindi ba sa Matthew 24, ang sabi niya, magkakaroon ng lindol, darating ng Panginoon sa Kristo, sabi niya, tundad niya, ngayon, Panginoon, tayo na. Ano ba? Pag ang Kristiyano inabot ng lindol, nakatingin sa langit, tinitingnan niya. Pag hindi siya tumaas, ang sabi niya, naiwan ba ako? May wala pa ako dito. May pagkakain ba ang Kristiyano? Yung hindi mananampalataya, pag walang pera, nag-aaway. Pagka mananampalataya na wala ng pera, nag-aaway din. Pero kung mananampalataya, kung mag-aaway, let's pray about it. Sabi ko doon sa isang kinaunsalan ko, sabi ko, kapag kayo may problema, sabi niyo, in Jesus' name, umalis ka problema. Dumating yung babae, may pasa sa mukha rito. Sabi ko, bakit? Ano nangyari sa iyo? Aba, tinawag ko nila, ano bang problema niyo yung dalawa? Ba't kayo nagsuntukan? Sabi niya, Pastor, kalahin niyo, yung kami walang pera, tinuro ang mukha sa mukha kong dalili, sabi niya, in Jesus' name, umalis ka rito. Sabi ko, hindi ganon. Iba na, sabihan mo ng in Jesus' name. Ang sigaw ng lalaki, kung ako in Jesus' name, lalo ka na. Sa hirap ng buhay, kung bakit nga naman yung pera habang bumababa ang iyong bank book, tumataas naman ang blood pressure niyo. At kung bakit pagka yung pera lumabas sa bintana,
Lumalabas din ang pag-ibig. Pagbagong sweldo, may pera. Honey, darling, ambing. Pagka wala ng pera, Ambrosio! Diba, nag-iiba tono eh. Diba? Ba't ba tayo napunta rito sa problemang to? Talagang mahirap ang Pasko ngayon. Pero bakit nga ba naman nagkakaganito itong Pilipinas? Di ba nagtataka kayo? Tataka tayo. Sa lahat ng pinagsalitaan ko, sinasabi ko to because I want to deliver one single message this time. Bakit kaya nagkakaroon ng ganitong problema ang Pilipinas? Samantalang sa ngayon sa estatistika, ang ating 7,100 islands at pwede magpakain ng more than 100 million, hindi po tayo mag-i-import ng pagkain. Ang ating bunubundukin, punong-puno po yan ng mga mina. Meron pa tayong langis. Bakit kaya? Bakit nagkakaganito itong bansa ng Pilipinas? Nagsisinungaling baga ang anghel nang sabihin niya sa Luke chapter 2 verse 11, Glory to God in the highest and on earth peace and goodwill toward men. For unto you is born this day in the city of David the Savior who is Christ the Lord. Merong tatlong mensahe ang Pasko. Una, mensahe ng kaligtasan. Pangalawa, mensahe ng kapayapaan. Pangatlo, mensahe ng pag-asa. Ngunit itong lahat ng ito ay wala sa atin. Dalawa, sa bawat tatlong tahanan ay nasisira at nagigiba, naghihiwalay at nauuwi. Sa diborsyo o paghiwalay ng mag-asawa. Sa ngayon sa ating nakaraang statistika, ilang araw nakakalipas, sa ngayon po rito, mahigit na 40% ng ating mga teenagers ay kailangan ng mental health care. Sapagkat ang ating mga teenagers ay mentally unstable. Alam niyo kung bakit? Dahil sa problema. Bakit kaya? Ito bagang sinasabing kapayapaan? Ito bagang sinasabing pag-asa? Ito bagang sinasabing katiyakan na ito at kaligtasan ay isang bungang isip lamang ng mga anghel? Mga minamahal ng mga kaibigan, sa bawat 24 hours ay meron pong ipinanganganak na 345,000 na tao. Sa bawat 24 hours, sa 345,000, mayroong 146,000 na taong namamatay. 30,000 po niyan ay nagpapakamatay o sinasadya kamatayan. Nangangalagan sa loob ng 24 oras, mayroong humigit kumulang sa 30,000 tao na nagpapakamatay. Kapag po yung taon 1973 na ang US Congress ay mag-pass ng batas na pwede na ang abortion, sa Amerika lamang mayroong 15 million na batang inaabot, pinapatay sa tiyan ng kanilang mga magulang. All over the world, mayroong pong 16 million na batang pinapatay. Yung 15 million mga kaibigan, sa bawat 20 seconds, mayroong isang bata na pinapatay by process of abortion. Kung ito i-accelerate natin sa 60, that means every one half second, mayroong isang batang mina-murder by abortion. Sipin nyo. Ba't nagkakaganito tayo? Mas mabuti pa, mas madali pa, at we are safer in the moon than in Manila. Mas ligtas pa tayo sa gulo, sa panganib, sa buwan, ay sa Maynila. Nakarinig na ba kayo ng na-hold up sa buwan? Ewan ko kayo, pero ako nakarinig na na-hold up dito sa Maynila. Nakarinig na ba kayo ng nadukutan sa buwan? Nasaksak ng ice pick. Meron pong mag-asawa na namasyal, pumunta lang dito sa PICC. Bagong sweldo nung nagdaang taon, nakalain ko ninyo na-hold up dyan. Mga kapatid at mga kasama, mabuti na lang doon sa Mandaluyong. Sa International Baptist Church, lahat ang ino-hold up ng mga taxi doon, hindi deliver yung in-hold up. Walang damit yung tao. Sabi niya, punta ka sa Baptist, bibigyan ka ng baro. May palagay ako na nag-a-attend yung ibang humuhold up doon. Alam nila, pagka walang baro, binabaruan sa Baptist. Sabi niya, pumunta ka doon sa kabilang church, hulubaran ka naman doon. Sabi na pero magtataka kayo. Anong dahilan? Well, makikita po natin sa banal na kasulatan na uulitin ko, alam ko hindi bago itong sasabihin ko sa inyo. Pero ito po ang tatlong dahilan kung bakit ang ating bansa at bakit tayo ganito. Una, sapagkat tinanggihan natin ang Kristong ipinanganak ng araw na yun.
Kung inyong bubuksan ang iyong banal na kasulatan, ang sabi rito ay, sa Luke chapter 2 at sa Matthew chapter 2, ang sabi niya ay, siya ay ipinanganak sa pasabsaban sapagkat walang silid para sa kanya. He was born in a manger, for there was no room in the inn for Christ. Sa Juan 1:11, ang sabi niya, he came into his own and his own received him not. Pinakamapait na pangungusap na nagbuhat sa labi mismo ng Diyos. Itong Panginoong Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Itong Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Itong Diyos na umibig sa sanglibutan at sa lahat ng tao. Naparito sa buong sanglibutan. Hindi siya naparito upang siya mabuhay, siya naparito upang mamatay. Upang magtigis ng kanyang dugo. Upang ang taong makasalanan. Yung taong ang tahanan ay durog at wasak. Yung taong nasa lublob ng pagkakasala. Yung babae nasa ilalim ng prostitution. Yung mga batang nagugutom. Yung mga butangero at sugaro. Yung mga tugaba. Yung mga walang pag-asa. Yung walang umibig. Upang mabigyan ni Kristo ng pag-asa at magkaroon ng pag-ibig at masabi ng taong ito, mayroong pag-asa. Panginoong Kristo na parito upang mamatay. Ngunit pagsapol pa lamang ng siya'y panganak, tinanggihan na siya. There was no room for him in the inn. Pangalawa, tinanggihan natin ang kanyang claim. Ang sabi niya sa Roman 9:5, si Kristo Diyos na nagkatawang tao. Sa aklat ng Hebreo, kabanatang 1, talatang 8, ang Panginoong Kristo Diyos na nagkatawang tao. Ngunit sa sanglibutan, mga giliw na kaibigan mga kapatid, ang Panginoong Kristo sa kanay tao lamang. Totoo niyan, kinakanta pa ng maraming churches yung Jesus Christ Superstar. Basahin yung lyric. Ang tanong ni Virgin Mary, hindi ba ikaw si Christ? Yung awitin at yung rock opera na yon was going out on the person of Christ. Alam mo ninyo, mayroong isang pelikulang pinalabas ang pangalan The Life of Brian. Actually, it pictures the sex life of Christ. Ang kaibigan at mga kapatid, what a shame. May lugar ang lahat ng tao. Pero walang lugar para kay Kristo. Sa buhay natin, sa puso natin, walang lugar. Kaya itong bansang ito, mga kaibigan, ay hinatulan ng Diyos sapagkat walang lugar para kay Kristo Jesus sa bayang ito. Ang pananampalataya ng maraming tao hanggang nguso lamang wala sa puso. Aklat ng Exodo, kabanatang 20, talatang 4, talatang 5, ang sabi niya, huwag kang gagawa ng anumang larawang yan, huwag mong sasambahin sila, huwag mong dadalaginan sila, huwag mong paglilingkuran sila, huwag mong luluhuran sila. Ngunit mga kaibigan, mga kapatid, si Kristo mismo ay mapapahiya sa dami ng ating niluluhuran. Ito sabi sa salita ng Diyos. At dadalawin ko ika ng katampalasanan ang lahat ng sali ng lahi, ikatatlong sali ng lahi. Bakit tayo ganito? Pagkat tinanggihan natin ang Panginoong Kristo. Bakit tayo ganito? Kapag hindi lamang natin tinanggihan siya, hindi tinanggihan noon, hindi tinanggihan ngayon, kundi pati ang kanyang sinasabi, hindi natin pinaniwalaan. Sa aklat isang Mateo, kabanatang 23, talatang 47, makikita natin ang sabi ng Panginoon, O Jerusalem, Jerusalem, hindi ka po kung kayo'y ipunin sa ilalim ng aking bagwis. Ngunit, ayaw ninyo na mga talatang ito'y lumuha ang Panginoong Kristo. Alam niyo kung bakit lumuha ang Panginoong Kristo nang siya umakyat doon sa bundok? Ang Panginoong Kristo umakyat doon sa bundok. Tumayo siya sa ibabaw ng bundok. At sa magitan ng kanyang matang makapangyarihan, itiningin niya ang kanyang mga mata doon sa kabilang kapanahunan hindi nakikita ng tao. The divine eyes of God through Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, transcend beyond time, move beyond the horizon of human knowledge, and His divine wisdom and divine nature and divine power and divine intelligence. So what will happen 30 years from that moment? Nakikita ng kanyang mga mata yung 30 taon na darating. Nakikita ng Panginoong Kristo ang pagpasok 70 AD. 70 AD. Nakikita ng Panginoong Kristo sa ngayon sa history. Darating si General Titus ng Rome. Papasok sa buong Jerusalem. Papatayin ng 250,000 Jews. At doon sa tabi ng daan ng Jerusalem ay aagos ang dugo ng mga Hudyo na ang taas ay 2 inches deep. Nakita niya ang rape sa mga babaeng Jew. Nakita niya ang pagpatay sa mga lalaki. Nakita niya ang pagpatay sa mga bata. He saw all of it.
He saw the crime, he saw the rape, he saw the robbery, he saw the thievery, he saw the fire, he saw the burning. He heard the cry of the lost and the damned. Nakita niyang lahat ng sukdulang kasama ang darating sa Jerusalem. At lumuha ang Panginoong Kristo. And he wept. Tumigaw siya at sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, return! Bumalik kayo sa akin. Come back to me! Ang sabi ng Panginoong Jesus, I tried to gather you under my wings, but you refused. I'm sorry to say, ladies and gentlemen, itong ginagawa ng Panginoong Kristo sa bansang Pilipinas. Nakatayo siya rito sa bansang Pilipinas. Nagpadala ang banal na kasulat, ipinadala ang banal na kasulatan. And ladies and gentlemen, ultimong kursilyo pinasok ng Bible. Ultimong charismatic movement pinasok ng Bible. At noong unang panahon, kami lamang nangangaral ng you must be born again. Ngayon lahat ng tao ngumiti lamang I'm born again. At sila saan kayo magpunta mayroong mga fellowship. Ngunit ang problema, ultimong pananampalataya, ultimong Biblia, lahat ginamit sa kalatuan. Mayroong ultimong papasok, di ko nila Bible study, yung pala magmanakaw lang. We change the truth of God into a lie. At ang sabi niya, Diyos, nagpadala ko ng mga manggagawa. I sent preachers of the gospel to proclaim and to preach. But you would not. Pinipili ng tao ang madaling pananampalataya na pwede kang maging Kristiyano at mapunta ka sa patuloy na iyong sariling kalasuan. Ang hinahanap ng mga tao ay yung sinasabing ikay pinanganak na muli at naka-Diyos na masusunod ang lahat ng layaw at bisyo. And still be called a child of God. Kaya kailan nakita ko yung isang nakalagay, headline, born again, at kumanta pa sa isang meeting ng mga evangelicals. Pagkatapos nakalagay, headline, nabunggo, lasing siya na mabunggo. This is a tough avenue. Is that Christianity? And I don't want to be one. Ang nakikilala kong Christianity yung nangyayari ang 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, he is a new creation. Ang magnanakaw ay di na nagnanakaw. Ang sugal ay di na nagsusugal. Ang patagulo ay di na nag-aaway. Yung mga taong matasama ay nagbabago. That's the kind of Christianity that counts. Yung Christianismong hindi nakapagpapago ng buhay ng tao, hindi nakapagpapago ng inyong patutunguhan. Ladies and gentlemen, listen to me. Yun ang Kristo ng Pastor. Pastor, di ka? Bakit po hindi nagkakaroon ng kapayapaan at kaligtasan? Sapagkat tinanggihan ang Kristong tagapagligtas. Ngayong Paskong ito, ano gagawin nyo? Pastor, di ka may pag-asa bang Pilipinas? Pastor, di ka may pag-asa bang bansa? Meron. Saan mag-uumpisa ito? Mag-uumpisa ito sa inyong puso. Let's begin right here. 12 lalaki ang ginamit ng Diyos at binaligtad niya ang buong sanglibutan. Itong dami natin ito ngayon. Kapag ang sino mang lalaki o babae na tumanggap kay Kristo, mabubuhay para sa Kanya. Mga kaibigan, ang bansang ito ay hindi dudurugin ng Diyos. At tatandaan niyo ang sabi ng Panginoon kay Lot, pag nakakita ako ng 10 tao na matuwid, hindi ko dudurugin. Ayaw to God. Na makakita ang Diyos sa mga lalaki at mga babae sa loob ng building na ito. Sasabihin ng Diyos, ibig sasabihin niya, hindi ko dudurugin. Dahil gusto mo yung kapayapaan, kaligtasan, pag-asa. Yan ang mensahe ng Pasko. At kahit na ilang milyong Pasko ang inyong danasin, hindi ito magbabago sa inyo. Malibang tanggapin niyo ang kondisyon ng Pasko. Sabi niyo, Pasko, tika ng kondisyon ng Pasko. Ito po ang una. Sabi ng salita ng Diyos, napakasarap. Ito'y na pa rito, sapagkat kayo at ako'y makasalan. Yun naman. Unang-unang kailangan natin kilanling tayo makasalanan. Sabihin natin, Panginoon, makasalanan nga ako. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Hindi ko kayang iligtas ng aking religion. Hindi ako kayang iligtas ng aking bautismo. Hindi ko kayang iligtas ng aking mabuting gawa. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y makasalanan. Maraming taong ayaw tumawag sa Diyos. Ayaw pumayag dyan dahil gusto lang may utang na looban Diyos sa kanila. Pero sabi sa Ephesians 2:8 and 9, ang lahat ng tao ay makasalanan. Hindi sa magitan na mabuting gawa ng tao.
Pangalawa, taglihan ng tao ang kasalanan. 1 John 1:9. Sabihin natin, Panginoon, ayaw ko na ng kasalanan, tinatanggihan ko ng lahat ng kasalanan, tinatalikuran ko ng kasalanan, ayaw ko nang mabuhay sa kasalanan, ayaw ko nang mabuhay sa ganyang paraan, ayaw ko nang basagan ang aking tahanan, ayaw ko nang ako'y nakalublob sa pagkakasala, ayaw ko nang ako'y alipin ng kaaway, ayaw ko nang ako'y alipin ng diablo, ayaw ko nang ako'y alipin ng lahat ng uri ng masamang isip. I wanna be free. Panginoon, ayaw ko na ng kasalanan. Pangatlo, paniyahan niyo si Kristo sa inyong puso. Yung Kristong ipinanganak sa bayan ng Bethlehem 1,985 years ago na tinanggihan ng sanglibutan, kaya hindi nagkaroon ng kapayapaan at kaligtasan at pag-asa ang sanglibutan noon. Yung Kristo hanggang ngayon tinatanggihan ng bansang ito at ng mga tao rito sa bansang Pilipinas. Kaya ang bansang ito ay patuloy sa pagkapariwara, pagkapahamak at sa paghihirap at pagdurusa. Kaya ang tahanan iwasan, kaya may dope addiction, kaya may patayan, kaya may nakawan, kaya lahat ay kasinungalingan, lahat ay may pandaraya. Yung Kristong tangi makapagpabago, tinatanggihan ang sanglibutan. Tanggapin niyo sa inyong po. Sa oras ng yaya, yung kapayapaan, yung kaligtasan, at yung pag-asa, binibigay ng Diyos. Yung kapayapaan, yung kaligtasan, at yung pag-asa, binibigay ng Diyos, ay magiging. Sabihin niyo, Panginoon, dakilang Diyos, ako'y makasalanan. Tinatanggihan ko ang lahat ng kasalanan, Panginoong Isus, pumasok ka sa aking puso, gawin mo akong iyong anak. Yung hindi kayang ibigay ng salapi, yung hindi kayang ibigay ng pera, yung hindi kayang ibigay ng yaman ng sanglibutan ito. Panginoon, ibigay mo sa akin ang kapayapaan at ang katiyakan na kapag ako'y mamamatay, yung sabi, dumating kayo sa building na ito, kaya sabi niyo sa inyong sarili, may pag-asa ba? Marahil ba sa inyo may karamdamang hindi niyo malaman kung anong tugon? Marahil ba sa inyo may kaguluhan sa inyong isip, hindi niyo malaman kung anong inyong gagawin? Si Kristo na parito upang magbigay ng pag-asa at tumugon sa lahat ng bawat pangangailangan ng tao. At ang pagtugong niya nagsisimula sa pag-anyaya niyo sa inyong puso at sabihin niyo, Panginoong Isus, pumasok ka sa aking puso, gawin mo akong aking una. Ang Kristo ng Pasko'y papasok sa inyong puso. Huhugasan ng kanyang banal na dugo ang inyong lahat ng sala. Ang Espiritu Santo'y papasok diyan. Gagawin kayong anak niya at bibigyan kayo ng karapatang maging anak niya sa ngayon sa Juan 1:12. At lalagyan niyo ng kapayapaan ang inyong isip, inyong puso, at kayo magpapagong tunay. At mayroon kayong pasok sa tayo. At ang pangako ng Pasko ay magiging pag-aari nito. Nandanguli na kayo. Tatang matay na kayo. Every head bowed, every eyes closed. Meron mga lalaki, meron mga babae na sabi, Pastor Tika, nais kong aniyahan si Kristo sa aking puso ngayong araw na ito. Pastor, nais kong maramdaman ang pagkapatawad ng Panginoon sa aking puso. Alam ko ako'y makasalanan. Alam ko ako'y nagkukulang sa Diyos. Pastor Tika, pag ako'y mamamatay ngayong gabi, hindi ko po alam kung saan ako patutulong kung ako'y mamamatay. Nais kong matiyak, Pastor. Nais kong madama ang pagkapatawad ng Diyos. Nais kong madama ang kanyang paglilinis. Nais kong madama ang paghuhugas niya. Nais kong umuwi sa aming bahay na may panibagong pag-asa. Nais kong umalis ng building na ito na masaya. Nais kong umalis ng building na ito na may katiyakan na kapag ako'y mamamatay ako patutungo sa langit. Nais kong umalis ng building na ito na mayroong tugon sa aking suliranin. Nais kong umalis ng building na ito na masaya sapagkat ang Kristo ng Pasko ipinanganak sa aking puso. Ano man ang iyong kailangan, kaibigan? O aking papanalangin. Kung nais mong ikaw ay aking panalangin. Ano bang iyong pangailangan, lalong-lalo na sa pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Anyahan kitang pakitaas lamang iyong kamay. O aking papanalangin. Pakitaas lamang po niyo, kaya ang papanalangin. Salamat po, maraming salamat. Mahal na po niyo. Yes, thank you, God bless. Dito po sa dakong raman, meron po pa. Yes, thank you sa left side. Thank you. Salamat po, maraming niyo. Yes, salamat po dito sa left side. Thank you. Meron po ba dito? Yes, right here. Thank you so much. Meron po ba? There's someone else. Thank you. Meron po sa bandang kanan. Yes, thank you so much. Salamat po. Thank you very much. Yes, thank you very much. Salamat po dito. Doon sa bandang likod. Ay, yes, sa bandang likod. God bless you, sir. Yes, God bless you. Yes, God bless you. Thank you very much. Yes. Dito po sa lugar po, God bless you. Yes, thank you. Dito sa bandang gitna. Ay, yes, sa likod. God bless you. Yes, thank you so much. Yes, dito po sa likod. Yes, God bless you. Thank you. Thank you. Meron po ba doon sa pandaron? Yes, thank you. All the way doon sa likod. Salamat. Maray pa nung pa ba? Sa left side. Sa left side. Sa left side. Thank you. Yes, thank you very much. Meron po. Is there someone? Yes, thank you so much. Yes. Is there someone else? Bandang likod. Meron pa ba? Sa kaliwa. All the way doon sa likod. God bless you all. God bless you. Salamat po.
maaari na po niyong lupa. Gusto na doon sa may bandang tabi. Salamat po. Maaari na yung lupa. Meron pa ba? Gusto mo na. Salamat po. Okay, thank you very much. Now, nais po kayong ipanala. I want to pray for you. Samantalang lahat kayo, bubulay-bulay, lahat ng buloy na kayo po, lahat ng matay na kapatid. Hilingan ko lamang mga kaibigan, sa mga sandaling ito na tumayo lamang kayo. Yung lahat na nagtaas ng kamay, yung nais ninyong kayo aking panalangin, kaya ano man ang inyong problema, kaya ano man ang inyong nais, ano man ang inyong kailangan, pakitayo lamang. Just stand up where you are. Meron ba po ba? Pakitayo lamang po, wherever you are. Salamat po, God bless you. Pakitayo lamang. Bless. All the way. Meron ba ba? All the way. Thanks. Bless. All over the building. Salamat. Thank you, Dad. Now let me pray for you. Nais po kayong ipanala. Dakilang. Tulungan mo mga kapatid at mga kaibigan na paglatay. Samantalang lahat ng uli na kayo. Kayong nakatayo, sumunod lamang kayo ng taos-pusong pananalangin. Sabihin niyo mga dalangin katulad nito. Dakilang Diyos. Marami pong salamat sa iyong pag-ibig. Hindi po ako karapat. Ngunit salamat sapagkat ako'y yung inibig. Patuwarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tugasan mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso sa iyo ngayon. Panginoong Jesus, pumasok ka doon. Gawin mo ako. Tugasan mo ang lahat ng aking kasalanan. Tumahan ka sa aking puso. Gawin mo akong iyong anak ngayong oras na ito. Salamat po, Panginoon sa iyo. Banal na Espiritu Santo. Tumahan ka sa akin. Mula ngayong araw na ito, ako ay sa iyo, O Diyos, at ikaw ay bigyan mo ng kapayapaan ng aking isip. Bigyan mo ng kapayapaan ng aking baguhin mo. Mula ngayon. Samantalang lahat ng uli na kayo ko, lahat ng matay na kapilin. Samantalang ko nananalangin. Malagay ko'y nais ng Diyos na gawin ko sapagkat nais niyang gawin ko ito. Hindi po ito aking balak, ngunit yung nais ng Panginoon. Magkakasala ako sa Diyos, hindi ko ginawa. Lahat ng uli na kayo ko, hilingin ko po lahat kayong tumayo. Lahat kayo na nalangin. Kasama ko, o sino man sa inyo, pag-iman ng parataya o hindi, na may mga pangailangan, pangpasulang sa inyo. Nais niyong katangi-tanging panalangin, lalong-lalo na ngayong kapastuhan. Kanya kayong lumakat at tumusala ko muna. Dito lahat ng kayong mga pastor. Lahat ng uli na kayo ko, lahat ng matay na kapilin. Lahat ng mga pastor and Christian workers, salubungin po natin sila rito at kausapin natin sila. Bigyan natin sila ng tulong. Pakilapit lang po kayo. Kayo na katayo o hindi man. Pag nais niyo kayong aming tulungan, maaaring niyong isama rin sila ganun. Pakilapit lang po kayo. Kayo nakatayo, just come forward here. Umapit ka rin sila akong lahat. God bless you. God bless you. God bless you. That's right. That's right. Tutulungan namin kayong ipanalangin. Huwag kayo maya, huwag kayo matakot. Kayaan niyo ang Panginoon ang tumulong sa inyo all the way sa likod, sa kanan, sa kaliwa. Saan man po kayo nandun. That's right. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. 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 Mga kaibigan, mga kapatid, hindi ko po alam kung anong inyong nais ngayong Pasko nito. But I know my heart. Alam ko ang aking puso. And I want something from God tonight. I want a special touch from heaven, from the Lord. Nais ko ang katanging-tanging pag-ipo ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan sa aking puso. I want a special touch from heaven. Yung mga workers natin, mga Christian workers, kumuha kayo ng mga, yung pwede mag-counsel, kumuha kayo ng 2, 3, 4, counsel nyo sila. Kunin yung pangalan nila, tapos papadala po natin sila ng kung kailangan ng Bible, sulat lang nyo, we need Bibles, ang Deacons 300 po. Ay tutulong magbibigay ng Bible sa kanila para matulungan natin sila. That's right. Ano man ang kailangan nila, let's help them right now. Let's do it now, folks. Kaya kung wala mang mga 3, 4 na counseling, natin sila.
your counselors right now. Counselor natin sila. Let's take their names. Kausapin natin sila. Let's pray for them. At ano man ang kailangan, tulungan natin sila. Let's ask God for miracles from heaven para sa kanila. That's right. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Alright. Kuha lang niyo sila. Pastor, siguro kung maaari makuha mo ito lahat ng mga lalaki dito. At siguro sa mga ladies, makuha natin ang mga ladies dito. Right now. All the ladies. Amen. Counseling kayo, they'll talk to you, they'll pray for you. Mga ladies nito, kukuha kayo ng mga dalawa, tatlo, mga counselors. Amen. That's right. Amen. Well, let's help them. Let's help them. Pray for them. Mga dalawa. That's right. That's why you do it. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Let's get mga dalawa. Counsel with them. Talk to them. Kailangan pa natin mga counselors. We need some more counselors. Kapatid, yung mga nabigyan sa lugar na yan. If you are state counselor, talk to them. Amen. Kailangan pa natin ng counselors dito sa side of right here on this side. Kailangan natin dito sa lady counselors all over the building. Kailangan pa natin ng mga lady counselors, men counselors dito sa left side. Let's talk to them. Amen. Kung kayo mananampalataya, you are saved. Alam nyo, kayo pag namatay, kayo sa langit patutungo. You want us to pray for you in a special way. Pakilapit lang dito sa my side dito. Sa my pulpit area. Come close to me. Dito po sa my pulpit area. Kung alam nyo na kayo born again, you are a Christian now, you have been saved. Kapag kayo mamamatay, alam nyo patutungo kayo sa langit. Dito sa lugar nito. On this side, right here. Sa tabi ko rito. Yung mga iba, kailangan natin ng counselors. Siguro, counselors natin, kailangan natin. Let's talk to them. Alright? Kayo mga mananampalataya, alam nyo may kailangan kayo sa Panginoon. Right now. Mga lady counselors natin is sa right side. Let's talk to them. Right now. Amen. God bless you. Amen. God bless you. Amen. Kayo mga mananampalataya, nais kong isipin ninyo ang nais ng Diyos sa inyong buhay. I want you to think, what do you want God to do for you tonight? Believe God for a miracle tonight. Hindi ko alam kung anong inyong kailangan. Hindi ko alam kung anong inyong ibig. Pero yung Diyos na nagmamahal sa inyo ay maaaring kuha ng milagro ngayong oras na ito sa inyong buhay. That's right. Kahit na kami nananalangin dito, if you feel like coming, you come right now. Don't worry about it. That's right. Don't worry about it. Your soul is more important than anything in the world. Amen. Now, manalangin tayo. Let's pray. Kayo mga mananampalataya, I want you to believe God. I want you to think of God. Right now, manalangin tayo. Nais kong isipin ninyo kung anong inyong nais hilingin sa Diyos ngayong araw na ito ng Kristo. Ngayong kanyang birthday, I want you to think that. I want you to believe that, right? The God of miracles. Let's pray. Dakilang Diyos, aking Ama. Nagpapasalamat ako pagkat ikaw ang Diyos na maibig at maibig. Sa hindi namin kayang ipaliwanag ng mga pangyayari. Minahal mo kami, tinibig mo kami. Namatay ka sa krus. Basta. Naparito ka sa katawang tao. Hindi po namin malaman kung ba. Panginoon, kung ibinigay mo ang iyong bugtong na namin. Dahil dito natitiyak namin ang mga bagay na aming kailangan na ibibigay mo. Ang iba sa amin ngayon, Panginoon, nandito sa loob ng building na ito at lumulunga. Pagkat ang aming mga mahal sa buhay, hindi namin kasama ngayong gabi. Ganun na lamang ang paglalasa namin, dalahin sila ngayong gabi, hindi makasama namin. Ngunit hindi po namin kasama. Panginoon, hindi lamang yun, kundi ang aming mga tahanan ay ginugulo ng suliranin ng kawalan.
suliranin at pagkabag, kawalan ng trabaho, kawalan ng makain, kawalan at sobrang hirap at maging karamdaman. Panginoon, ngayong araw na ito ng Kapaskuhan, alam namin ito ay iyong kaarawan. Kami walang ibibigay sa iyo kundi ang aming mga sarili. Iyon ito, Panginoon. Ngunit nais din namin, Panginoon, makapaglingkod sa iyo ng puspos at matamis at mabunga. Nakikita mo ang mga suliraning umahatlang sa amin sa mga bagay-bagay na tulad nito. Hinihiling namin, Panginoon, na gumawa ka ng milagro ngayong gabi. Hinihiling ko, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, itugunin mo ang ibig ng mga kapatid kong ito sa nakukunahan. At Panginoon, ikaw na Diyos ng kababalaghan. Ikaw na Diyos ng pag-ibig. Ikaw na Diyos na marunong tumugo ng langit. Tugunin mo ang ibig ng bawat lalaki, bawat babaeng nandito sa nakukunahan. At ibigay mo ngayon, Panginoon, bago umalis kami sa lugar na ito, ibigay mo sa aming isip, puso at damdamin na tinugtog mo ang mga dalangin ito. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Bigyan mo ng kapayapaan ang puso ng bawat isa. Pupurihin ka namin, pinulwalhati ka namin, nagpapasalamat kami sa iyo. Sapagkat alam kong tinugon mo na ang dalangin. Ito po hinihiling namin